Okay, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito pagkatapos magpakalbo. Ronda Pilipinas. Ang alam po yata kaya nagpakalbo yan dahil sa isang movie, di ba? Samantala sa ating NBI, manliligaw na binasted pero patuloy na nangungulit. Abangan ang kaparusahan ng nangungulit na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At HTTP websites, hindi nga ba safe? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha. Hoy, sa mga taga San Juan ha, mga taga San Juan ha, Happy Basaan Day ha, Happy Fiesta. Ayan. Hindi lang pala sa San Juan dyan sa atin, dito sa Metro Manila, ang fiesta. Lahat pala ng San Juan dyan sa may mga San Juan din palang lugar dyan sa Visayas, Mindanao at sa mga probinsya. Sa Batangas, San Juan din, di ba? So fiesta rin nila, maski sa Mindoro. Oo, kaya pala, hindi lang pala sila yung nagbabasaan, hanggang doon pala sa kanila, nagbabasaan sila. Oo. Meron nung sinasabi, ang mga taga San Juan, sinasabi ho nila walang nagrereklamo. Punta ho kayo online. Andun yung mga nagrereklamo sa inyo. Mga nagrereklamo hindi nakapasok dahil iniwasan nila at yung iba, late. Oo, sabi nila, natatraffic daw sila dahil doon sa basaan yan. Oo. Ang alam kong, ilan ba ang kanilang kota na gagamitin na truck para sa basaan? Hanggang 4 lang ba o 5? Hindi ko na matandaan eh.
5 ba o 4 lang na truck. Dahil ang alam ko hanggang tanghali lang ito no? Oo. Sige, live na tayo sa Ronda Pilipinas. Live na tayo sa 882 DWIZ Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Live din tayo nationwide via satellite. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, posibleng madagdagan pa ang mga kaso laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang giniit ni Dr. Winston Casio, spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, lalo na't mabigat ang mga ebidensyang hawak ng ahensya upang tuluyan ng masampahan ng alkalde at makapagpalabas na ng warrant of arrest. Kaugnay nito, tuluyan ng pinatalsik bilang miyembro ng NPC o Nationalist People's Coalition si Guo matapos kumpirmahin ni dating Senate President at NPC Chairman Senator Vicente Soto o Tito Soto III sa isang liham kay Tarlac Governor Susan Yap. Ronda Pilipinas. Dapat doon pa lang sa nagpa-file ko na maging membro ng NPC, nakikita nyo na yan. Oo. May questionable pala yung kanyang citizenship. Samantala, itinuturing na persons of interest ng isang manager mula sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos mapigilang i-offload sa immigration sa Davao kamakailan. Unang pinadeport ng PAOK ang 156 na foreign nationals matapos nilang salakayin ang Pogo Hub. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Ito, nakakagulat ito Sabina laban kay Art Samaniego sa umano'y pagiging utak ng hacking incident sa ilang private companies at government websites. Ikinakasana ng NBI. Alamin natin ang report ni Patrol 5. 5 ay Yupangko. Kuyaya, go! Inihanda na ngayon ang subpena laban kay Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego sa umano'y pagiging utak ng pangahak sa ilang pribadong kumpanya at government websites. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nag-ugat ang subpena sa extrajudicial confession ng isa sa naarestong suspect na nagturo kay Samaniego bilang mastermind o utak ng mga pangahak. Nitong Biyernes, inaresto ng mga otoridad ang isang IT officer ng Manila Bulletin na umano'y nanghack sa mga website ng militar, National Security Council at ilang mga bangko. Pero giit ng suspect, ginawa lamang niya ang tagubilin ni Samaniego na siya ring umano'y gumamit ng nakuhang impormasyon para sa kanyang column at social media platforms. Mari namang itinanggi ni Art Samaniego ang naturang mga akusasyon o aligasyon. Ito is Patrol number 5. Ay yung pangkomparasyon pelma ito ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tingnan ho natin ang magiging tugon ni Mr. Art Samaniego. Naki-interview natin dito yan sa DWIZ. Tapos may mga ganyang balita. Alamin po natin ang kanyang magiging tugon dahil dininay na po niya yan. Sige. Okay, alamin po natin. Total, Lunes po ngayon, start of the week. Alamin po natin kung matutuloy ang mga plano ninyo o hindi. Alamin natin kung mawawasak ang inyong mga plano o hindi. Ito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ito na
Ito na ang madalas na nang wawasak ng ating mga plano natin sa pamilya, sa trabaho at mga love life natin, ha? O mga love life, parang ang dami. Para sa love life natin. Ito na, tanggapin na natin ang report ni Daryl Justin. Daryl, ano na? Good morning, Dennis, at magandang umaga, Pilipinas. Buti love life ko hindi pa warak, no? Sa ating ulat panahon ngayon, patuloy na umiira lang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng mga maulap na kalangitan, mga pagkulog at pagkidlat, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, lalo't higit sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at kabilang na rin dyan ang Palawan. Gayon din, asahan natin ang pag-iral ng easterlies. Nako, halo-halo, malamig ang habagat. Ito, easterlies naman. Mainit na hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko na may magdadala rin ng mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms sa mga susunod na araw. Pero mararanasan ito sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms naman ang ating aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon, dulot po ng localized thunderstorms. Nung weekend, kung hindi nyo na itatanong, Sabado, gabi, umulan. Lakas. Tumila yun. Oo, ang lakas. Tapos Lakas. linggo ng umaga, maalinsangan. Hanggang tanghali. Pagpatak ng hapon hanggang magdamagan, umuulan. Dulot to ng combined na habagat at localized thunderstorm. Easterlies nga di ba? May easterlies. Paano May nangyari yun? May easterlies. Ang easterlies, Dennis, nandun siya sa bandang Visayas, Mindanao. Doon siya nakapekto. Ang monsoon natin ng habagat, Luzon. Kaya pero dapat wala nang easterlies ngayon, di ba? Dapat. Kasi monsoon season na tayo O yan na nga, monsoon season. Nagdeklara na rin ng pag-asa ng tagulan nung nakaraang nung ilang linggo na nakalipas. Tapos anytime July, August, baka ideklara na ang La Nina. Pero dahil sa climate change na rin, kaya hindi mo masabi ang panahon. Pag Bigla- sinabi na yung climate change, wala ka ng tanong, no? Tapos na, climate change, self-explanatory. Parang wala na. Wala ka ng tanong eh. Oh. Kasi sa climate change, okay. Okay, climate change. Sige, I take that. Okay na yan. Okay na yan. Sumikat ang araw kanina alas 5:29 ng umaga at asahan lulubog ito mamaya 6:28 ng gabi. Ang tsansa na pag-ulan sa Metro Manila, 65%. Bagamat nakakaranas tayo ng maaliwalas na panahon sa umaga at tanghali, dapat pa ring asahan at maging handa sa mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya mainam pa rin po magdala ng panangga sa ulan gaya ng kapote at payong. Magdala, hindi magbaon ha. Baka kainin ninyo pag binaon ninyo. Ang tabayanan na susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. At yan muna ang aking weather report. Whether you like it or not, yun na ho yun. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Pinagpapaliwanag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga telecommunications company kaugnay sa mga naglipa ng unregistered SIM cards na ginagamit sa scam. Ayon sa CICC, marami pa rin silang natatanggap na reklamo hinggil sa tech scam sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law. Dahil dito, nakikipagpulong ngayong linggo o makikipagpulong ngayong linggo ang CICC sa National Telecommunications Commission tungkol sa resulta ng investigasyon sa mga naglipa ng unregistered SIM cards. Una nang inihayag ng ahensya na planong sampahan ng reklamo ang ilang telecommunications company hinggil sa libu-libong unregistered SIM cards. Ronda Pilipinas. Samantala, posibleng pumangalawa na sa pinakamabilis na paglago ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ito ang inaasahan ng Moody's Analytics dahil sa tumataas na export at malakas na domestic demand. Sa taya ng Moody, maaaring sumampa sa 5.9% ang gross domestic product ng bansa ngayong taon kumpara sa 5.8% na GDP ng Vietnam, 5.2% ng Indonesia at 4.9% ng China. Mas patindi tayo sa China. Kaugnay nito, maring manguna ang India sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia-Pacific dahil posibleng sumampa sa 6.8% ang kanilang GDP ngayong 2024. Wow! Gayunman, mas mababa ang taya ng Moody sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon kumpara sa target ng gobyerno na 6% hanggang 7%. Ngunit, mas mabilis ito kaysa sa naitalang 5.5% na pag-unlad noong 2023.
si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap pa rin tayo ng isa pang report. Iba't ibang aktibidad yung sinasagawa sa Maynila ngayong selebrasyon ng 453rd founding anniversary nito. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Kuya Aya, go! Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ngayon dito sa lungsod ng Maynila kaugnay sa selebrasyon ng ika-453 anibersaryo na pagkakatatag nito. Una lang nagsagawa ng red playing ceremony sa Raha Sulaiman Park na pinangunahan ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan kasama yung ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Bukod dito, nagsagawa rin ng civic and military parade sa San Andres sa Maynila na dinaluhan ng mga representative mula sa 6 na distrito ng lungsod. Kaugnay nito, nananatiling sarado ang kahabaan ng Dagonoy, kanto ng Onyx Street, gayon din yung Zobel Rojas Street mula Pablo Ocampo hanggang Pasig Line dahil sa nasabing parada. Inabisuhan yung mga motorista na maghanap ng mga alternatibong ruta para hindi maipit sa trapiko lalo na't mamaya pa matatapos itong aktibidad na ito, itong paradang ito. Nauna nang inihayag ng Manila Traffic and Parking Bureau na suspendido yung number coding scheme sa mga sasakyan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implementad ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, sa gitna ng mga issue sa Pogo at Scam Hub, NTC kinalampag na sa sinasabing kapalpakan sa pagpapatupad ng SIM registration law. Kasi pinamadali tayo Di ba? Mga nag-leave pa tayo sa trabaho. Yung pala, ganun din ang mangyayari. Sige, narito po ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kapansin-pansin pa rin ang pagsulpot ng mga text scams. Hindi man araw-araw, may mangilan-ngilan pa rin dumarating na mensahe sa ating mga cellphones mula sa mga hindi kilalang senders. Pangunahing itinuturong dahilan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission ng pagkalagas ng mga natatanggap na text scam ay ang SIM Registration Law o Republic Act 11934. Oktubre 10 noong 2022 nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA 11934 upang maging isang ganap na batas at naging epektibo makalipas ang 2 buwan o simula Disyembre 27 noong taon ding yun. Bagamat bago pa lamang ang naturang batas at nabawasan ng mga scam messages, may ilang pa rin nabibiktima nito. Sa gitna naman ng kaliwat ng pagsalakay ng mga otoridad sa ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at scam hubs sa bansa, na-recover mula sa mga operasyon ang libu-libong SIM cards na ginagamit sa panloloko gaya ng crypto scam at kabilang narito ang mga nasabat na mahigit 100,000 SIM cards sa isang POGO hub sa Las Piñas City noong Hulyo ng isang taon maging sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Dahil dito, kinastigo ni Senator Sherwin Gatchalian at ng NTC sa sinasabing kapalpakan sa pagpapatupad ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Pero nakita natin doon sa isang hearing na isinagawa, pati unggoy nakakakuha ng mga SIM card. Libo-libong SIM card ang nabibili nitong mga POGO companies at mga criminal syndicates. Lahat ng mga raid, mayroon talagang mga SIM cards. Kaya naging inutil na yung NTCs pag-i-implementa nito. At naging rin sila, mayroon rin silang accountability dyan. Dahil hindi lang pwedeng sabihin nila na not a silver bullet or silver ultimate solution. Hindi yun. Ang punto doon, may batas tayo, dapat ipatupad yun. At hindi nila pinapatupad ng mabuti itong batas na ito. Kung mayroon silang legislative proposal, di mag-propose sila. But after 2 years, wala naman kaming naririnig na
legislative proposal. Nadismaya rin sina Senate President Francis Escudero at Senator Grace Poe sa NTC at ang pagkakasabat sa libu-libong registered at unregistered SIMs na ginagamit sa scam ay isaan nilang patunay ng kabiguan at kapalpakan ng ahensya sa pagpapatupad ng batas. Kinalampag naman ng mga senador ang NTC at iginiit ang mahigpit na implementasyon ng SIM Registration Act, lalo't lagana pa rin ang mga text at online scam. Sa kabila nito, dumipensa si National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan sa batikos ng mga senador. Aminado si Salvahan na hindi naman sila nagkukulang at hindi 100% epektibo ang nasabing batas, lalo kung sadyang madiskarte ang mga kriminal kaya't nalulusutan ng mga ito ang batas. This is really an important tool po. No? Mahalaga po itong RA 11934 or SIM Registration Act kasi dito po nakalagay na kapag ikaw ay gumamit ng SIM sa masamang pamamaraan, ay may karampatang parusa sa iyo. Ang ano lamang po, pwede po natin siguro, since nagbabago po o nagiging, kumbaga, nagiging dynamic po no, yung mga scammers, inano lang po natin na may konting flexibility para po pag-issue po ng regulasyon natin ay kaya po natin one step ahead tayo doon sa mga scammers po na yan. Kinumpirma rin ni Commissioner Salvahan na batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga sopistikadong equipment ang mga sindikatong ito, gaya ng mga SIM card cloning machine na isa sa dahilan ng hindi pa matigil-tigil na scamming at cybercrime. Most likely po kasi hindi naman ganun kalakihan yung mga cloning machines po na yan na tinatawag at pwede pong i-assemble po yan dito na sa loob. So baka po pira-piraso po nila itinapasok and then ina-assemble po dito or minomodify po nila. At yan po yung ginagamit nila sa pang-scam. Yung ganong klase po kasing mga cloning machines naman, hindi na po gumagamit ng SIM. Ginagaya po yung mga cellphone numbers po natin o yung mga mobile numbers para po magmukha na galing sa isang SIM po natin ang message. Pero, epektibo nga ba talaga ang SIM registration law? Para sa cybersecurity expert at Scam Watch Philippines co-lead convener Art Samaniego, epektibo ang nasabing batas kaya't nabawasan ang mga natatanggap nating text scam. Gayunman, kinatigan ni Samaniego ang naunang pahayag ng NTC na merong mga technological loopholes kaya't dapat makipagsabayan din ng gobyerno sa mga cyber criminal na gumagamit ng mga makabagong teknolohiya kaya't nakakalusot sa batas. Dapat din anyang ayusin ang proseso sa pagbeberipika bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng SIM Registration Act. May panawagan naman si Samaniego sa NTC maging sa mother agency nitong Department of Information and Communications Technology upang malansag ang SIM card block market, lalo na sa social media platforms. Ang dami-dami na scam dahil sa mga bagay na. Nakita kong effective yung SIM registration kasi kung napapansin mo ngayon, alam mo yung nagpapadala sa'yo ng messages na yun. May mga foreign numbers kasi hindi na sila makapag-register ng SIM card. Kaya mga foreign numbers na yung ginagamit nila. Kaya ang ginagawa naman ng mga cyber criminal ngayon, ginagamit ang social media para magbenta o para bumili ng SIM cards. At dito nila magagamit naman yung pang-scam. So dapat pagbawalan din natin sana ng regulation at pagbawalan ng mga social media accounts o social media platforms na payagan itong mga nagbebenta o payagan itong mga bumibili ng SIM card dito sa platform nila. Sa galing ng artificial intelligence nila, sa galing ng algorithm nila, madaling makita to. Samantala, naniniwala ang siyasa team na ang epektibo at mahigpit na pagpapatupad ng SIM Registration Act ang mabisang paraan upang maprotektahan ng publiko laban sa panloloko at iba pang uri ng cybercrime. Pero, mas magagampanan ng mga otoridad, partikular ng DICT at NTC, ang kanilang mandato kung may sapat na kakayahan at teknolohiya, lalo't sopistikado na ang mga kriminal. Mahalaga ring masilip ang budget na kailangan upang epektibong maipatupad ng gobyerno ang nasabing batas at hindi patas kung isisisi lahat sa NTC. Habang nag-ooperate ito sa kakarampot na pondo na hindi pa aabot ng 1 billion pesos kada taon. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.
Ronda Pilipinas. Minsan kasi nakakalimutan natin kapag nakagawa na tayo ng unang paraan para ma-stop yung mga kalokohan sa online, lalong-lalo na sa mga SIM cards na yan. Kapag nakagawa na tayo ng first move natin, first base natin, nakakalimutan natin yung mga manloloko tuloy-tuloy sa pag-develop ng kanilang panloloko. Nakaka-third base, nakaka-fourth base, nakaka-fifth base na sila. Tayo, nakaka-first base pa lang. Ayun. Kaya hindi nakasabay eh. Kaya dapat talaga, dire-diretso talaga ang pag-aaral. Hay, nako, mahaba-haba pa yan. Alamin na natin kung may mangyayari dun sa gusto ng mga otoridad regarding dito sa mga telecommunications companies dahil tinatanong sa kanila kung ano nangyari. O siya. Sige, teka muna. Kumusta kayo mga kaastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na astig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ng live sa Arena Plus ang inyong mga favorite local at international sports gamit ang web-based o ang iyong mobile app. Hindi mo na kailangan lumabas pa, saan ka pa. Plus, i-level up pa ang gaming experience mo kasama ang mga endorsers na sina Scotty Thompson at ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for mga kaastig? Download Arena Plus app sa App Store o manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 29 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, siguro naman na balitaan nyo na yung Q Fever. Di ba? Ang dami pa namang fiesta ngayon. Ang daming fiesta ngayon eh. Ano ba mga kinakatay pag fiesta? Andiyan ang kambing, tapos baka, tapos yan ang tinitira ng Q Fever ngayon. Ang sarap kaya ng kilawin. Di ba? Teka muna, alamin natin kung ano latest. Kasi may ginagawa daw na contact tracing ang Department of Agriculture. Tanong natin kung nakasabay dito ang DOH. Tama-tama, nasa linya po natin ang spokesperson po ng Department of Health, si Assistant Secretary Director Albert Domingo. Doc, magandang araw po. Magandang umaga, Dennis. Actually, hindi ka pwede maging ASEC and director at the same time. Baka ibig sabihin ASEC Dr. Albert Domingo. Oo nga, teka muna. Good morning. Oo nga, dalawang magkaibang posisyon yung director at saka ASEC. ASEC lang yan siguro. ASEC, di ba? ASEC po kayo? Yes, ASEC po. Yun. Saka narinig ko, yung mga kambing, go ahead lang, pwedeng kumain. Basta siguraduhin na ang pagluto dito ay tama at walang hilaw. Kasama yung baka, Doc? Ang Q fever kasi, lahat ng mga livestock, yung mga sinasabi nga baka, yung kambing, yung tupa, pwede yan magkaroon ng Q fever. Nagkataon lang yung balita na inilantad ng ating Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture, konektado sa mga kambing. So yun nangyari yun. And to let you know, Dennis, no, na yung pinaka dinadaanan niya, yung mga birth products, yung kinunan, yung placenta sa English na nakakabit. So doon siya dumadaan karaniwan. So kung di naman kumakain nun at saka kung luto naman lahat ng ating mga kambing, happy fiesta pa rin. Ano ho yung luto sa lutong-luto? Hindi na ho pwede mo magkilawin ngayon? Pwede pa naman. Well, ako bilang isang Ilocano, alam ko makain din ako ng kilawin. Ako rin eh. Pero kasi, di ba, merong kilawin na naluto naman. So doon muna tayo. Actually, hindi rin magandang practice yung kumakain ng hilaw na karne. Okay yung hilaw sa mga isda, ganyan. Pero pag karne kasi, as a general rule, ayaw natin kumakain ng hilaw. Pag sinabi naman natin kilawin, usually niluto sa suka. Sa bagay, niluluto talaga yun sa suka. So ngayon, sa ngayon, ASEC, ang sinasabi po ng Department of Health ay safe kumain ng kambing at saka baka, maging itong tupa.
Yes, yun ang unang mensahe natin. No? Safe kumain ng kambing, wala tayong problema. Under control po yung sinasabing Q fever. At narinig ko rin na monitor ko na nagko-contact tracing. Yes, kaakibat po namin ang ating Department of Agriculture. Meron tayong tinatawag na Philippine Committee on Zoonotic Diseases. Naka-coordinate po kami doon. Oo. Hanggang ngayon po nagko-contact tracing. Saan po ba ito? Sa may Marinduque pa rin? Actually, nung nakita namin yung history as far back as dumating yung mga kambing, mga February or March, no? So, sabi nga namin, buti na lang yung mga humahawak dun sa kambing, sila rin palagi. Meaning, hindi naman nagpapalit-palit ng mga empleyado. So, hindi naman siya kumalat, tapos na-track natin, no? Actually, nabilang nga namin 14, and minomonitor lahat sila for any development of Q fever. Dennis, kahit naman magkaroon ng Q fever, ang mga symptoms ito ay mild, number 1. At number 2, ang transmission mula tao papunta sa ibang tao ay napaka-rare. Oo. Meron ho akong binabasang article kanina, dalawa ho itong binabasa ko. Tama ho ba yung sinasabi ng isang research na nagkakaroon tayo ng Q fever nang hindi natin namamalayan at saka gumagaling daw tayo nang hindi natin namamalayan? Well, kaya karaniwan is asymptomatic. Pag malakas sa pangangatawan ng tao, at yun na rin ang reminder ng DOH in general, no? Basta tayo ay sapat ang pagkain, sapat ang tulog, at may ehersisyo, maraming mga diseases tulad ng Q fever, yung nalalampasan natin, nang hindi pa natin nalalaman na doon dinaanan na natin. So, tama yun. Tama yung research na yun. And if ever man may mag-develop ng symptoms, siya ay natatrack kagad. At merong antibiotic. The good news is, yung antibiotic na yan, ayaw nga namin i-announce ko ano yung pangalan ng antibiotic kasi napaka-available niya sa ating friendly drugstore. So, huwag nyo nang alamin kung ano. Pero nandyan lang yun, naka-standby yun. Pero pag na-research mo naman, may i-google mo, nandun din huwag nyo sabihin, Dennis. Baka mamaya magkaroon tayo ng induced demand. But of course, lahat ng ating mga pharmacists alam nila yan. Hindi pwede mag-dispense ng walang reseta. Tama. Asik, balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Merong mga tao talaga na malakas yung immune system at nagkakaroon at nawawalan ng Q fever nang hindi nalalaman dahil malakas talaga yung pangangatawan nila. Pwede bang yung mga hindi nakakaalam na may Q fever sila ay makahawa? Typically, hindi naman yan ang case. Bakit? Ang Q fever kasi, dahil yan sa isang bacteria, yung Coxiella burnetii. Para ikaw ay makahawa, ibig sabihin dapat sapat yung bilang ng mikrobyo na pwede mong, number 1, ibuga. At number 2, dapat alam natin yung mode of transmission. Again, human-to-human transmission is very rare. Hindi siya parang yung virus ng COVID na pag umatsing ka, lumalabas yung Q fever. Hindi ho siya ganun. Lahat po ng mga mikrobyo at saka virus, iba-iba ang mode of transmission. Kapag napansin nyo po na kami po ay alarmado at hindi ho kami alarmado, ibig sabihin may nakakita kaming delikado. In this case, sa Q fever, wala ho kaming nakikita. Importante lang talaga na due diligence at saka more of maalagaan natin kung merong mga simptomas doon sa mga na-expose. Saka importante na maging malusog all the time, Doc, di ba? Yes. Balanced diet, exercise, at ang ating pag-iwas sa stress. Kahit sabihin nga namin parang sirang plaka itong DOH pa ulit-ulit, pero yun ho talaga ang secret formula. Paki-confirm nga ho ito, Doc. Meron na ba tayong kaso ng Q fever dito sa Pilipinas? Meron sa kambing. Wala sa tao. Yan ang nililinaw. Kasi nung nakita ko yung headline I think it was Friday, no? Nung headline. Sabi ko nga parang, nako naman mga kaibigan sa media, let us be precise dun sa ating headline. Tama naman na merong Q fever sa Pilipinas, pero sa kambing. Kasi nga zoonotic disease, pwede siyang nasa animal, pwede siyang nasa human. Sa humans, wala pa po, awa ng Diyos. So, ibig sabihin, as we speak now, Doc, walang tao na may Q fever ngayon. Wala po. As we speak now, wala. We got samples dun sa mga na-expose po and nag-aantay ho na results, pero sabi nga ng mga field epidemiologists namin, the likelihood is very low po. We will update po should there be changes in the information. At saka tuloy-tuloy pa rin naman yung inyong contact tracing, Asek, di ba? Yes, standard naman po yan. Natuto na tayo sa panahon ng COVID, no, na pag meron tayong kakaibang sakit, automatic kino-contact trace natin para siguradong hindi siya nakakahawa. Yun. Ewan ko kung masasagot po ninyo itong last question ko sa inyo. Paano malalaman daw kung may Q fever yung kambing at saka baka?
Okay. Actually, may sagot dyan. Sige Ang po. Q fever, kung nakakatuwa, Dennis, no, na dahil nga ang daming lessons na natutunan natin nung COVID, naalala niyo yung sinasabing PCR, di ba? Yung PCR na yan, isa yung mekanismo na iibahin mo lang yung bala, yung kumbaga yung template na sinasabi. Opo. So kung dati COVID-19 yung ginagamit nilang template, ang ginagamit ngayon ng RITM is yung template para sa Q fever. And that is why, kaya nasabi ng Department of Agriculture na meron ng Q fever sa kambing. Di ba? Ganun kasing headline eh. Meron ng Q fever sa kambing, hindi sa tao. Ano pa ho itong isa? Last na, promise, Asek, no? Meron daw lumalabas na Q fever na variant. Ano naman ito? Nako, alam niyo yung mga variant, siguro kailangan turuan rin natin ng ating mga media, no? Variants happen sa mga viruses kasi nagkakaroon ng mutations yung mga virus. Ang Q fever kasi ay isang mikrobyo ang involved dyan. Yung pangalan niya, scientific name, para sa mga nakikinig na high school students, sa Quizpi, Coxiella burnetii, yung pangalan ng ating pathogen. Isa siyang microbe na hindi variant ang tawag. Kapag nagkaroon mo siya ng ibang species na yon, kasi hindi naman tayo nagkakaroon ng variants pagdating sa ating mga mikrobyo. Basta malinaw ang pag-uusap natin, Asek. Wala pang kaso ng Q fever sa tao ngayon sa Pilipinas. Awan ng Diyos, wala pa. At sana manatili. We will keep Tama. you posted. No? So this is a developing story. But even if magkaroon man, we assure you that transmission from human to human is very low and rare. Iyon, napakalinaw. Asek Albert Domingo, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. You're welcome, Dennis, and good morning sa lahat. Maraming salamat, spokesperson po ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Ronda Pilipinas. Akala ko kanina yung akala ko yung director pangalan. Hindi pala. Posisyon din yun eh. 'Di ba? Magkaiba yun. Assistant director. Okay. Maraming salamat, Doc, ha. Thank you very much. Sa lahat ng mga taga-province wide, Province-wide, di ba? Province-wide Camiguin, Happy San Juan sa Hibok-Hibok Festival sa inyo. At sa lahat ng mga San Juan, ng mga lugar na San Juan sa buong Pilipinas, happy fiesta. Huwag kayong basadong, lalo na pagka nakapurma yung tao, huwag yung babasahin, ha? Tuloy-tuloy lang ang selebrasyon. Tuloy-tuloy lang ang katuwaan. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebrations, siguraduhin mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Comeya. Mapa-anniversary, birthdays man yan, o kaya simple merienda, o kaya mga fiesta. Tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at lahat ng bisita. Ibig kong sabihin, Comeya 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Alamin natin ng follow-up report yung sunog dyan sa may Tondo, Cagabe. Mga nasunugan sa Tondo, Cagabe, umaapila ng tulong. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayo Paco, Kuyaya. Go! Umapila o humihingi ng tulong yung mga residenteng nasunugan sa Tondo, Maynila. Nabatid na walang naisalbang gamit yung ilang nasunugan, partikular yung mga nakatira sa barangay 234. At wala rin silang matutuluyan. Bagamat nagpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Maynila, hindi pa rin ito sapat. Nagsimula ang sunog alas 9:22 ng gabi kagabi at napula 1:35 ng madaling araw, kung saan inaabot ito ng ikalawang alarma. Mabilis na kumalat yung apoy dahil sa pawang gawa sa mga light materials ang mga nasunog na bahay. Nasa 27 bahay ang natupok at apektado yung nasa halos 300 pamilya. Hindi pa rin matukoy ang pinagmulan ng apoy kung saan sa gitnang bahagi ng looban ito nagsimula. Ito sa Patrol number 5. Ayaw yung pangkaparasyon kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pasado alas 10 na, baka kayo nagko-coffee break na dyan, ha? Yung mga kape-kape. O kaya, kape. Paano yung mga imbitasyon pagka gusto nyong magkape? Kape na. Baka akala nyo, MX3, meron lang silang kapsula, meron din ho silang kape. Kung ikaw ay isang coffee lover, meron ding MX3 Coffee Mix
for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at hindi rin nakakapagpataas ng blood pressure ng inyong BP. Kaya ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. MX3 Coffee. Tara, kape-kape! Ronda Pilipinas. Iyan! Oras po natin sa buong Pilipinas. 12 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa PCSO. Yan. Sir Bong, ayos po tayo dyan. Yan. Okay, sa mga nakikinig at nanonood sa atin dyan, magandang araw. Ito na, mga nagpapa-rehabilitation na therapy kasama na sa tinutulungan ng PCSO. Ay, walang urungan eh. Narito po ang isang PCSO Special Report. Bukod sa medical assistance, kagaya ng libreng check-up, libreng gamot, kasama na rin sa tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga nagpapa-rehabilitation therapy. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO. Ito ay dagdag na serbisyo ng PCSO sa ating mga kababayan. At bagong-bago lang po itong additional isang coverage po namin for rehabilitation therapies po. We now cover that effective ngayon lang. Speech therapy, yun po sa mga special children natin na needs therapy. We give those po, yung physical therapy. Binibigay po namin. Nagbibigay po kami ng tulong. Hindi naman buo, but may tulong po kami po. Usually po yung mga may cerebral palsy, yung mga sa spectrum. Ayun po, ito yung mga usual po. Minsan naman yung mga na-stroke, nag-therapy, kasali rin po. Ayon pa kay Dr. Casas, madali lamang ang requirements para makahingi ng tulong para sa rehabilitation therapy. Kung saan po sila nagpapa-therapy, they just have to give a quotation, get a quotation kung magkano po yun. At doon po kami kasama ang medical certificate nila that they need the therapy o yung request ni ng doktor na kailangan niya ng ganitong therapy. So, isasubmit lang po nila yan with the medical certificate at yung quotation kung magkano yan, apply sa amin and we would help. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hoy, alam nyo ba na katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas pinakita na ang kanilang bagong jersey para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Alamin natin sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Bago at fresh sa paningin ang mga upgraded jerseys ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team. Ibinida ng mga Gilas players ang kanilang mga bagong team uniforms na siyang gagamitin ng koponan para sa Olympic Qualifying Tournament or OQT ng FIBA na gaganapin sa Latvia sa susunod na buwan. Makikita ang lighter shade of blue at yellow na siyang main accent of colors ng kanilang uniforme. Nag-post sina Gilas players Chris Newsom, June Fajardo at CJ Perez, hawak-hawak ang kanilang bagong jerseys. Makakaharap ng Gilas ang mga koponan ng host country Latvia at Georgia sa Group A sa darating na Hulyo. Sa Arena Plus! Sa Arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano pang hinihintay mo? Sa Arena
Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, tawanan mo ang mga haters mo dahil sila ang ebidensya na hindi ka pa nga artista. May fans ka na. Oh, di ba? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng haters? Spell natin H-A-T-E-R-S. Okay, ibig sabihin ng haters ay having anger towards everyone reaching success. Yun ang ibig sabihin ng haters. H-A-T-E-R-S. Okay? Having anger towards everyone reaching success. Oh, amen? Amen. At bago tayo magpaalam, tayo munang mag-happy birthday today. Ha? Birthday ni Ate Celine yan? Happy birthday kay Miss Sally Ortega Bueno, Patrol 19. Happy birthday! Ate Sally, happy birthday. Love ya. Aha, siya po ang isa sa mga DWIZ anchor and reporter na laging naka-duty araw-araw. And of course, happy birthday din kay Rod Luna, DWIZ Tech. Pare, happy birthday. God bless you. Birthday! Sa lahat ng mga nagbo-birthday today, happy birthday! At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita on a Monday. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.